Isipin ang eksena, isang pamilya na inaasahan ang isang mahusay na nararapat na pahinga sa kanayunan pagkatapos ng mga buwan na nakakapagod na gawain. Nagbabayad sila ng magandang pera upang gumastos ng isang espesyal na araw sa beach ng kanilang biyenan na nangangarap ng pagtawa, barbecue at sandali ng sama-sama. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay isang malupit na bitag, isang pampublikong kahihiyan na markahan ang pagtatapos ng isang pagod na pasensya. Ganito ang buhay ni Elena sa nakaraang 3 taon. Ang pag-aasawa kay Igor ay nangangahulugan din na magmana ng kanyang ina, si Natalia Viktorovna, isang babae na, tulad ng isang bagyo, ay sinipsip ang lahat ng enerhiya sa paligid. Ang bawat engkwentro sa kanyang kaliwa na pagod na si Elena, na parang nakipaglaban siya sa isang hindi nakikita na labanan. Sa kabutihang palad, ang mga pagpupulong ay hindi madalas ang biyenan ay nanirahan sa isang kalapit na lungsod, isang oras ang layo, sa isang bahay ng bansa na minana mula sa kanyang mga magulang. Isang tunay na imperyo, 2 palapag, luxury banyo, hindi magagawang hardin. O hindi bababa sa kung paano nagustuhan ni Natalia na ilarawan ito, kahit na ang katotohanan ay ibang-iba. Mayroong palaging isang bagay na magreklamo tungkol sa, ang baluktot na gate, ang mga overgrown na halaman, ang creaking porch. Igor, kailan mo aalagaan ang iyong ina, ay ang karaniwang pigilan. At Igor, tulad ng lagi, iniiwasan ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang sariling buhay, isang batang asawa, 2 anak mula sa kanyang unang kasal na pinalaki niya sa tabi ni Elena, isang hinihingi na trabaho bilang isang inhinyero. Walang oras na naiwan upang maging perpektong anak. Kahit na, 2 beses sa isang taon, ang pamilya ay pinilit na gawin ang paglalakbay sa bahay na iyon. Pasko, kaarawan, mahabang pista opisyal, anumang dahilan ang gagawin. Hindi ito nagustuhan ni Elena, ngunit naintindihan niya, pamilya ang pamilya. Hanggang sa, noong Abril, tumawag si Natalia na may kahina, hinalang sigasig. Magkaroon tayo ng isang barbecue ng pamilya sa panahon ng pista opisyal ng Mayo. Sariwang hangin, kalikasan, magugustuhan ito ng mga bata. Tumingin si Igor kay Elena, nakahina, hinala na. Ang mga bata, na naririnig ang tungkol sa barbecue, ay tumalo ng may kagalakan. Ngunit pupunta kami sa parke ng libangan, sinubukan ni Elena. Park? Ano ang isang walang katotohanan na ideya? Mayroon lamang mga pila at ingay doon. Narito mayroong puwang, kalayaan, mas malusog ito, sagot ni Natalia, na may tono na hindi pinapayagan para sa isang tugon. At tulad ng dati, nagbigay si Igor. Pagkaraan ng 2 araw, isa pang tawag. Sa oras na ito, na may isang katamtaman na kahilingan, binili ko ang lahat para sa barbecue, premium na karne, inumin, prutas. Ito ay halos 7,000. Hindi mo iniisip ang pagbabahagi, di ba? Pagkatapos ng lahat, para sa mabuti ng lahat. Halos mabulabog si Elena. 7,000 para sa isang solong araw. Gamit ang pera na iyon, makakain sila sa isang 5-star na restaurant. Ngunit si Igor, nang hindi man kumonsulta sa kanya, ay sumagot na, "Siyempre, ina, walang problema." Kapag siya ay sumabog si Elena, 7,000. Kami ba ay mga panauhin o nagbabayad ba tayo ng upa? Si Igor, tulad ng lagi, ay nagpapanggap na hindi maunawaan, ito ay para lamang makatulong, Lena. Alam mo na ang kanyang pensyon ay hindi malaki. Mayroon siyang labis na kita mula sa upa at kahit na gumagana bilang isang accountant. Kumikita siya ng higit sa pinagsama sa amin, sagot ni Elena, ngunit alam niya na walang silbi. Pagdating sa Natalia, si Igor ay naging isang natatakot na batang lalaki, handang gumawa ng anumang bagay upang hindi mabigo ang kanyang ina. Dumating na ang malaking araw. Naload nila ang pamilya at ang mga regalo dahil, kahit na nagbayad sila ng isang kapalaran, tumanggi si Elena na dumating ng walang dala at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang panahon ay perpekto, may araw, banayad na simoy, amoy ng mga bulaklak. Ngunit pagdating nila, may mali. Maraming mga park na kotse, malakas na musika, nasasabik na mga tinig. May mga bisita ba ang iyong ina? Tanong ni Elena, nalilito. Sumimangot si Igor, wala akong ideya. Sa pagpasok nila sa likuran, inihayag ng eksena ang sarili sa lahat ng kalupitan nito. Buong talahanayan, isang paninigarilyo na barbecue at, sa gitna ng lahat, si Irina, ang dating asawa ni Igor, na tumatawa na parang siya ang babaeng punong abala.
Sa tabi nito, ang mga hindi kilalang mga bata at matatanda na, tila, ay bahagi ng pamilya ni Irina. Ano ang nangyayari dito? Stammered Igor, maputla. Si Natalia, na may peking ngiti, binuksan ang kanyang mga braso. Narito ka. Nagpa siya akong isama ang buong pamilya. Naaalala mo ba si Chasveta, pinsan ni Irina? At ito ang asawa niya, si Ander, kasama ang kanyang mga anak. Nadama ni Elena na nawala ang sahig. Hindi ito isang simpleng pagtitipon ng pamilya. Ito ay isang partido bilang paggalang sa kanyang dating asawa, ang babaeng nag-iwan ng kanyang mga anak at natanggap na ngayon bilang isang reyna. Ina, hindi mo kami binalaan na maraming tao, protesta si Igor, mahina. Ano ang problema? Si Irina ay palaging tulad ng isang anak na babae sa akin. At kailangang malaman ng mga bata ang pamilya ng kanilang ina, sagot ni Natalia, na may isang matamis na tono na parang lason. Ito ay pagkatapos na ang isang bagay sa loob ni Elena ay nag-snap. Ang mga batang iyon, si Kirill, may edad na 10, at Vika, na may edad na 8, ay pinalaki sa kanya. Siya ang nagpapakain sa kanila, dinala sila sa doktor, tumulong sa kanilang mga aralin. Habang si Irina, ang mapagmahal na ina, ay lumitaw ng 2 beses sa isang buwan, kung naaangkop ito sa kanya. Walang drama, mangyaring, sabi ni Irina, napapalapit na may ngiti. Ako ang kanilang ina, walang makakaalis na. At ako ang ina na gumaganap ng papel ng ina araw-araw, habang nawawala ka at may utang pa rin sa suporta ng bata. Pagkatapos ay inihatid ni Natalia ang pangwakas na suntok. Sa pamamagitan ng isang teatro na kilos, itinuro niya ang exit. Diyos ko, anong pangit na eksena. Kung hindi mo gusto ito, Elena, maaari kang umalis. Walang lugar para sa iyo dito. Ito ay isang kaganapan sa pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Tumingin si Elena kay Igor, umaasa, muli, para ipagtanggol siya. Sasabihin niya ang isang bagay, kahit ano, sa pangalan ng kanyang dignidad, ng mga bata, ng pamilya na kanilang itinayo. Ngunit ibinabalang ni Igor ang kanyang mga mata, bulungan ng hiya, hindi na kailangang maging ganyan, inad. Ito ang huling dayami. 3 taon ng paglunok ng kahihiyan. 3 taon ng panonood ng kanyang asawa na yumuko tulad ng isang lingkod. 3 taon na nagsisikap na maging ina, ang asawa, ang malakas na babae na humahawak sa lahat. At doon, sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, naintindihan niya, wala nang silid para sa pagpaparaya. Kirill, Vika, pumunta sa kotse, Anya, na may katahimikan na natatakot kahit sa kanyang sarili. Nang lumakad ang mga bata, lumingon siya sa Natalia, tinitingnan siya sa mga mata, sinisingil mo kami ng 7,000 para sa kaganapan ng pamilya. Duda ako na tinanong mo ang iba para pareho. Gusto kong bumalik ang aking pera. Ngayon, tumawa si Natalia na parang narinig niya ang isang biro. Anong pera? Nag-alok ang iyong asawa ng tulong ng kusang. Wala akong sinisingil. Sa wakas ay sinubukan ni Igor na umepekto, nanay, hindi iyon patas. Ngunit huli na. Tumalikod na si Elena, kasama niya hindi lamang ang kanyang mga anak, kundi pati na rin ang huling asa na ang aasawa na ito ay mai-save. Ang ilang mga laban ay hindi katumbas ng halaga. At ang ilang mga pamilya ay hindi karapat, dapat sa aming sakripisyo. Tinawag mo ang iyong sarili at usapan ang tungkol sa 7,000, Igor. Narinig mo ang mali, anak. Si Natalia Viktorovna ay ngumiti ng isang nakakalaso na tamis, na parang ang katotohanan ay isang laruan na maaari lamang niyang manipulahin. Sinabi ko na gumugol ako ng 7,000, hindi na tinanong kita para dito. Naramdaman ni Elena ang pigsa ng kanyang dugo. Ang isa pang walang kamali, mali na kasinungalingan, isa pang pagtatangka upang ilayo ang katotohanan na parang nagmumodelo ng luad. Huminga siya ng malalim, binuksan ang bank app sa kanyang cellphone at pinihit ang screen patungo sa kanila. Tingnan! Narito na. Ang resibo ay sumabog sa screen, paglipat sa Natalia Viktorovna Burtseva. 7,000 rubles. Patutunguhan, mga produkto ng barbecue. 4 na araw na ang nakakaraan. At sa ibaba, ang mensahe ng pasasalamat, salamat sa pera. Makikita kita sa Sabado. Ang mukha ni Natalia Viktorovna ay nagkalat sa isang grimace ng purong puot. Anong sirko ito? Itigil mo na ngayon.
Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit hindi na ito narinig ni Elena. Lumapit siya sa talahanayan, kung saan ang mga hindi na buong pinggan ay gleamed sa araw ng hapon, at nagsimulang punan ang mga bag na may katumpakan na kirurhiko, ang karne para sa barbecue, mga prutas, gulay, ang mga nababagay na bote. Anong ginagawa mo? Sigaw ng biyenan na parang gumuho ang mundo. Kinukuha ang binayaran ko, sagot ni Elena, nang hindi man lang siya nakatingin. Ayon sa iyong mga salita, mayroong 7,000 halaga ng mga produkto dito. Kaya kukunin ko sila. Sinubukan ni Igor na mamagitan, nag-aalangan, Lena, marahil hindi kinakailangan. Ngunit pinatahimik siya ng isang hitsura. Maaari kang manatili kung nais mo. Ngunit ang mga bata ay sasama sa akin. At hindi ito banta, Igor, ito ay isang pangako. Itinapon niya ang kanyang mga susi ng kotse sa mesa bilang isang hamon. Alin man sa pagmamaneho mo ngayon o tumawag ako ng taxi. At mawala sa iyong buhay magpakailanman. Ito ang unahang pagkakataon na nakita ni Igor ang isang bagay maliban sa pasensya o pagbibitiw sa mga mata ng kanyang asawa. Ito ay apoy. Ito ay isang linya na iginuhit sa buhangin. Kinuha niya ang mga susi ng walang isang salita, nakatulong sa pag-load ng mga bag sa puno ng kahoy, at naupo ang mga bata sa likurang upuan, habang ang mga hiyawan ni Natalia Viktorovna ay sumigaw tulad ng isang pag-aalsa ng pagkatalo. Ang mga panauhin ay napanood, nakabukas, sa eksena na wala sa kanila ang mga has na mag-star-in. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Ang mga bata, maputla at tahimik, kumapit sa bawat isa. Tumingin si Elena sa bintana, ang kanyang mga daliri ay humahawak sa tela ng kanyang bag na parang lalamunan ng isang tao. Tinapik ni Igor ang manibela na kinakabahan. Saan tayo pupunta? Sa wakas ay nagtanong siya, ang kanyang tinig ay namumula. Sa parke ng libangan, tulad ng pinlano namin, tuyo siyang sagot. Ngayon mayroon kaming pagkain para sa picnic at 7 grand more na gugugol sa kanila. Tiningnan ni Igor ang kanyang mga patagilid sa kawalan ng paniniwala. Hindi ka ba galit? Tumawa si Elena, isang mapait na tunog. Ako. Ngunit hindi mula sa mga bata. Tumalikod siya, umiti ng mahigpit sa mga maliliit. Hindi nila kasalanan na ang kanilang lola ay isang manipulator at ang kanilang ama ay isang puppet. Ang natitirang araw ay isang facade ng normalidad. Pinilit ni Elena ang kanyang sarili na tumawa sa mga roller coaster, kumain ng cotton candy na parang walang buhol sa kanyang tiyan, upang maikalat ang ininakaw na piknik na tuwalya sa damo na parang isang tagumpay. Ang mga bata, ng kaunti, nakalimutan ang iskandalo at ibinigay ang kanilang sarili sa dalisay na kagalakan ng pagiging iyon lamang, mga bata. Ngunit nang bumagsak ang gabi at sa wakas ay nakatulog na sila sa backseat, pagod, basag ang maskara ni Elena. Sinira muna ni Igor ang katahimikan. Pasensya na. Ang boses niya ay isang bulong na puno ng kahihiyan. Dapat ay ipinagtanggol kita. Hindi siya tiningnan ni Elena. Dapat. Huminga siya ng malalim. Ngunit pinili mo ang iyong ina, tulad ng dati. Hindi niya sinubukan na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Walang mga dahilan na maaaring burahin ang mga taon ng pagtanggal. Nawala ko ang aking sarili. Hindi ko inaasahan na mula sa kanya. Lumingon si Elena sa kanya, malamig ang kanyang mga mata. Talaga? Dahil inaasahan ko ito. Kinamumuhian ako ng iyong ina mula pa noong araw. Sambahin niya ang kanyang asawa, na iniwan siya ng 2 anak para sa isang mayamang tao at bumalik lamang kapag siya ay inabandona din. Alam mo ba kung bakit? Napalunok si Igor. Sapagkat hindi kailanman binigyan siya ni Irena ng problema. Hinayaan niya ang kanyang ina na magdikta, makagambala, nakakahiya. Hindi ako. Ang katahimikan na sumunod ay isang pagtatapat. Hindi na ako babalik sa kanyang bahay, mahigpit na sabi ni Elena. At hindi ko kukunin ang aming mga anak. Kung nais mong makita siya, mag-isa. Ngunit hindi ako makatayo na tratuhin tulad ng isang panghihimasok. Tumango si Igor, nakakagulat na mabilis. Tama ka. Kakausapin ko siya. Pinakawalan ni Elena ang isang nakakatawa na pagtawa. At ano ang sasabihin mo? Nanay, mangyaring huwag ipagmamalaki ang aking asawa. Umiling-iling siya.
Ang mga taong katulad niya ay hindi nakakaintindi ng mga salita. Naiintindihan nila ang mga aksyon. Anong uri ng mga aksyon? Tanong niya, sa wakas ay nagpapakita ng isang flash ng pagpapasiya. Gupitin ang kontak hanggang sa humingi siya ng tawad. Talagang. At ibinalik ang pera na kanyang pinalalaki sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Bumuntong hininga si Igor. Hindi na niya gagawin iyon. Tinitigan siya ni Elena. Kung gayon kailangan mong pumili, Igor. Alin man sa iyong ina, na manipulahin ka at hindi iginagalang ang iyong pamilya o ang iyong asawa at mga anak. Hindi siya tumugon. Hindi ito kailangan. Ang pagpipilian ay ginawa na sa sandaling sinimulan niya ang kotse at iniwan ang bahay ng kanyang ina. Kinaumagahan tumunog ang telepono. Ang pag-uusap ay maikli at panahunan. Tumanggi si Natalia Viktorovna na aminin ang anumang pagkakasala na hinihiling na humingi ng tawad si Elena para sa ipanininti ng nakaraang araw. Ngunit sa oras na ito, hindi sumuko si Igor. Ang kanyang tinig, isang beses na nag-aalangan, ngayon ay gupitin tulad ng isang talim. Alinman ka humingi ng tawad at ibalik ang pera, o hindi na tayo magkakaroon ng anumang relasyon. Ang katahimikan sa kabilang dulo ay sinundan ng isang baha ng mga akusasyon. Ipinagkanulo mo ang iyong sariling ina para sa babaeng iyon. Inilaan ko ang aking sarili sa iyo sa aking buong buhay. Ikinalulungkot mo ito kapag namatay ako. Nag-hang up si Igor. Wala nang silid para sa blackmail. Ang mga sumusunod na linggo ay isang tahimik na digmaan. Natalia Viktorovna D. Tinawag niya ang lahat ng mga kamag, anak, kumalat ng chismis, sinubukan na on ang pamilya laban sa kanila. Nagpakita siya ng walang babala sa pintuan ng bahay, sumigaw hanggang sa tinawag ang pulisya. Pinanood ni Elena ang lahat na may mahinahon na kalmado, ngunit sa loob, sinunog ang galit. Ayaw niyang sirain ang pamilya ni Igor, protektahan lamang ang kanyang sarili. Pagkalipas ng 2 buwan, nagbago ang taktika. Isang luha na tawag sa telepono, may sakit ako, Igor. Ang puso ko. Natatakot akong mamatay mag-isa. Nag-falter siya. Baka patawarin natin siya. Ngunit walang humpay si Elena. Una, ang paghingi ng tawad. Pagkatapos ang pera. Walang mga kondisyon. Nang maihatid ni Igor ang ultimatum, sa pareho ng kanilang mga sorpresa, tinanggap ni Natalia Viktorovna. Dumating siya kinabukasan na may isang cake, lalanta ng mga bulaklak at murang mga laruan para sa mga bata. Mali ako, ungol niya, nakatingin sa sahig. Narito ang pera. Ang sobre na may 7,000 robles ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Kinuha ito ni Elena, pinag-aaralan ang mukha ng kanyang biyenan. Ito ba ay tunay na panghihinayang o isa pang paglipat? Salamat, Anya, na inilayo ang sobre. Pinahahalagahan namin ang iyong paghingi ng tawad. Natalia Viktorovna itinaas ang kanyang mga mata, basa-basa. Maaari ba nating kalimutan ang tungkol dito? Ayokong gastusin ang aking mga huling araw na makipaglaban sa iyo. Tumango si Elena, kahit na ang bawat likas na hilig ay sumigaw na ito ay teatro. Ngunit para kay Igor, para sa isang buo na pamilya, bibigyan niya ito ng isang pagkakataon. Makalipas ang 1 linggo, bumagsak ang maskara. Tumawag muli si Natalia Viktorovna nang walang katapusang mga kahilingan na nagsasalita ng masama tungkol kay Elena sa likuran niya na sinusubukan na maghasik ng discord. Sa oras na ito, hindi yumuko si Igor. Nanay, napag-usapan na natin ito, mahigpit na sinabi niya. Kung hindi mo igalang ang aking asawa, hindi na kami magiging bahagi ng iyong buhay. Sa unahang pagkakataon, naunawaan ni Natalia Viktorovna, ang kanyang anak ay hindi na ang kanyang puppet. Itinuro sa kanya ni Elena ang bigat ng isang salita na hindi niya alam kung paano ipahayag, hindi. At iyon, higit sa anumang dahilan, ay isang tagumpay na alinman sa oras o ang pagmamanipula ay hindi mabubura. Hindi lamang sa kanyang pakikipag, ugnay sa kanyang ina na inani ni Igor ang mga bunga ng kanyang pagbabagong anyo. Sa trabaho, kung saan sa loob ng maraming taon nakita niya ang kanyang mga pagsisikap na hindi pinansin o nabawasan, sa wakas ay kinuha niya ang lugar na lagi niyang nararapat, isang promosyon na hindi pabor, ngunit pagkilala. 5 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon sa datsa, at oras, kung ginamit ng maayos, ay isang walang humpay na eskultor,
inukit nito ang isang buhay na halos hindi nila pinangarap na mangarap sa mga panahong iyon ng patuloy na pag-igting. Ang mga bata ay lumaki tulad ng mahusay na cared para sa mga puno. Si Kiril, na may laki ng isang binata, ay naghahanda para sa pagsusulit sa pagpasok na may parehong pagpapasya na kung saan, mga taon bago, ipinagtanggol ng kanyang ina ang kanyang karapatan sa dignidad. Si Vika, ang batang babae na may magulo na mga braids, ay nagbago sa isang teenager na may nakakahawang ngiti at isang kumpiyansa na ang mga pinalaki lamang sa isang ligtas na bahay ang maaaring magyabang. Si Igor naman, ay hindi na ang empleyado na tahimik na nilamon ang mga palaka. Pinangunahan niya ang kanyang kagawaran na may parehong katatagan na kung saan ay sinabi niya na hindi sa kanyang sariling ina. At Elena? Natanto ni Elena ang pangarap na itinago niya sa drawer na imposible, isang maliit na atelier, kung saan siya ay nanahi hindi lamang mga tela, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa sarili ng mga kababaihan na, tulad niya noong nakaraan, ay kailangang alalahanin ang kanilang sariling halaga. Sa Natalia Viktorovna, ang relasyon ay sumunod sa isang marupok na balance, tulad ng isang kristal na florera na nakaligtas sa isang lindol. Nalaman niya, sa gastos ng tunay na pagkawala, na ang ilang mga salita ay hindi na masasabi, ang ilang mga tono ay hindi na magagamit. Hindi sa kabaitan, ngunit sa labas ng pagkalkula, napagtanto niya na, kung nais niyang mapanatili ang anumang bono sa kanyang anak at apo, kailangan niyang lunukin ang pagmamalaki na nagtaguyod sa kanya ng matagal. Mayroon pa ring mga slips, syempre. Isang acidic na puna dito, isang dramatikong buntong, hininga doon. Ngunit ngayon hindi ito papayagan ni Igor. Ang isang hitsura, isang tuyong pangungusap, ay sapat na para sa kanya na umatras, alam na, sa oras na ito, ang mga kahihinatnan ay magiging tiyak. At ang episode ng barbecue na iyon? Ito ay naging isang maalamat na biro ng pamilya, sinabi at retold sa mga gabi ng init, nang ang amoy ng inihaw na karne ay pinaghalo sa pagtawa ng mga bata at mga bata. Nananalangin sa buong damuhan. Tandaan kung sinubukan ni Lola na ipahiya ako sa mga 7,000 robles. Nagbiro si Elena, pinihit ang mga square na may nakangiting ngiti. Kung hindi ito para doon, tatanggapin mo pa rin ang mga mumo mula sa kanya at mula sa lahat. Tumawa si Igor, ngunit alam niyang tama siya. Ang nakamamanghang eksena sa dacha ay hindi isang nakahiwalay na insidente, ito ay ang piyus na sinunog ang mga taon ng tirahan. Alam mo, Lena, pagtatapat niya ng isang hapon, habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro ng mga tabak na may isang stick na matatagpuan sa kakahuyan, minsan nagtataka pa rin ako kung paano mo pinagtibay ang lahat. Maaari kang sumuko. Lahat ay maiintindihan. Pinahinga niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng salamin ng setting ng araw. Dahil may nakita ako sa iyo na hindi mo nakita ang iyong sarili. Isang tao na kailangan lamang matutong sabihin na hindi matuklasan na siya ay sapat na malakas. At hindi ito isang pagmamalabis. Ang mga 7,000 robles, ironic, maliit, na inilaan na saktan, ay naging pinakinabangang pamumuhunan na kanilang nagawa. Hindi sa pera, ngunit sa isang bagay na mas mahirap, isang pamilya na pinili, araw-araw, upang maging malaya.